Alam nyo ba kung ano ang magandang pangregalo ngayong Pasko? Itong yung magandang pangnegosyo. Kung kayo ay nasa abroad, meron kayong mga magulang na kailangan nila merong income or pagkakitaan dito sa Pilipinas. Ito, iregalo nyo na ang rice milling machine. Tulad ng Sinong Rice Mill Machine. Nako mga kababayan, maganda po ito dahil di kuryente lang. Maliit lang ang space na kailangan. 5 meters by 4 meters ang space. Pwede na. Napakaganda po ang machine na ito dahil 5-in-1 na po ito. Meron na po itong destoner na kung saan nagsiseparate ng mga bato. Kaya malinis po yung output na bigas. Ang kagandaan dito, impeller type. Hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls kaya less broken po yung bigas. Kaya ito nga yung sabi ko sa inyo, ang napakagandang pangregalo sa inyong mga magulang, sa kapatid, kapamilya, kapuso, ang rice milling machine. Ito na, ino-offer ko sa inyo ang Sinong Rice Mill Machine na gawa mula sa South Korea. Good quality, durable. Ang lahat ng mga spare parts ay always available na rin po dito sa Pilipinas. At ang kagandahan dito mga kaibigan, meron po tayong after sales service support. Hindi lang po tayo nagtatapos sa pagbibinta lang ng machine. Meron po tayong after sales service support. Hindi po namin kayo pababayaan. Kaya po, order na po kayo. Nagde-deliver po kami mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan na po guys. So ayan po ang ating Sinong Rice Mill Machine. O di ba? Maliit lang po ang space na kailangan. Yan. Umiilaw yan dahil nakasaksak po. So, nakatagalog na po yung instruction dito. Yan ho, nakatagalog na siya. Yun. Di kuryente lang. Hindi na po kailangan ng 3-phase transformer at hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls. Yan ho. Urethane po ang gamit. Impeller type po ito Yan. Pasensya na po kayo, medyo maraming alikabok dito sa loob dahil ginamit po natin ito sa World Trade Center for demo. At kanina may nagpa-demo rin po. Pero maglilinis ako dito mamaya para at least bukas may magpapademo na naman, malinis na yung area namin. Oh, ito po yung main machine, Sinong Rice Mill Machine. Ito yung elevator. At ito naman po ang locally made palay pre-cleaner. Ang tawag nito ay palay pre-cleaner. Ayan po. So kung ano po yung nakikita niyo sa picture, yun din po. Meron po siyang switch. Yan yung switch. Meron siyang electric motor at blower. Meron siyang hose. Dito lumalabas yung mga tulyapis. Sinhigop na po kasi yung mga tulyapis. Yung ano ba yung tulyapis? Yung tulyapis palay na walang laman. Okay? Gusto ko sanang mag-demo ulit Kaya lang nakapag-demo na kanina yung client. Meron naman po akong video. So, ito po yung palay na tinitest namin kanina. Yung lube. So, ayan ho. Ang machine natin na palay cleaner, meron siyang belt dito. Elevator. Meron din switch ang elevator natin. Ayan. And then aakyat dito sa ating machine. So yun lang po, simple lang po. At ang kuryente po, ipapakita ko sa inyo kung anong kailangan nyo na wire. Ang wire po dapat 10 gauge. At ang saksakan po ito. Ano po yan? Heavy duty na Heavy duty na universal outlet. At least 20 amperes. 16 amperes pwede rin po. Yan. Yan po kasi yung wire ginagamit natin. Dalawang outlet. Oh, malinis po. Yan po. Maraming salamat po. Ang haba. Ito 2.5 yung size niya. Or 2. Dos lang yata to dos. Kailangan kung sa probinsya, mas malayo. Mas mahal. Hindi po siya pwede na malayo kasi
iiba na yung puwersa niya. Kailangan So, dapat. ganyan lang. Opo. So ngayon, i-test na natin. So una po, unahin natin paandarin yung elevator. Ito po yung switch niya. Yan po. Dapat naka-close muna to. And then, ito naman. Iuna natin to. Yan. So, isi-separate niya yung mga bato, yung mga dahon. Yan o. Hindi na po pupunta doon. Dito pa lang divide ka. Opo. Malinis na yung ano. Hindi siya 100% na ano, pero at least wala na mga bato. Doon nalalabas yung mga bato na. At yung iba naman po, mga tulyapis na walang laman, di yan nilalabas. Oo. Pero walang laman. Mga palay na walang laman. Opo, pwede na. Dire-diretso pwede. So, ayan na. So, pwede rin na bago natin ito papaandarin habang mapuno. Oo. Bago natin patayin, pwede rin tuloy-tuloy. Opo. Pero yung iba, para daw tipid sa kuryente, hindi sabay, pinapuno muna nila tapos patayin tong dalawa para yun lang andar. Sa tingin mo, pag mapuno ito, mga ilang minuto niya matatapos. Basta sa isang oras, nasa 300 to 350 kilograms per hour. Or 5 hanggang 7 sakong palay. So ngayon, andyan na yung palay natin. So, ang titingnan muna natin, bago natin ito i-open, dapat naka-close muna to. And then, itong switch, merong dalawang switch sa malaking makina at itong sa maliit na makina. Yan po. Yan po si Sir Jason, yung technician dito. Si Sir Omar from Lanao. So, yun po ang ating siguro ikaw yung continue muna para at least. Okay sir, sa pinaka-rice mill na po natin, pag mag-i-start po tayo, lagi po natin titignan kung may ilaw siya, no, sir? Para malaman po natin na bukas na po siya. So yung mag-i-start po tayo, lagi po natin uunahin buksan yung malaking makina. Yung black. Bago po tayo magbukas na ito. Ngayon, pag binuksan po natin ito, makikita po natin, tara ay papalo po yan. Pag bumalik po, tsaka po natin ito buksan mali. Po natin, sa ating kasi para mag-balance po siya, at magbalas po yung machine, yung design po natin ito. Ngayon, pag hinila po natin ito, babalas na po siya. Nakita po, sila po natin po na. Para pumapalo siya, para mag-okay. Yung design po natin ito, batiin po natin ang 20 amperes. 20 amperes lang po.
pero hindi siya magsasabi. Depende yun sir eh. Sa palay niyo pa rin po. Sa palay niyo pa rin po tayo mag- Pagka hindi po siya ng palay. Yung palay po kasi natin po dito na yun. Manipis yung ano ng palay. Kaya sensitive siya, mabilis madurog. Kasi kung makapansin nyo, meron pong natira. Yung natira po, ano po yung araw dito po ang dito ulang natin. At dito po yung mga batong nakalusot. Kung hindi makakalusot po doon, iiwan niya pa rin po dito. Ay, hindi, tulak nila po ito. Kung nakita niyo po kanina, wala po kumabot na kami, nakatulak po pala doon. Tutulong ako. Hindi, yung tulak natin to, para lumabas po dito yung nakakabot. Hindi yan nila po, pero naman po ang bibigyan natin. Dapat after use, ano siya, ibalik siya. Ibalik mo. Para- Para po hindi po lumabas dito. Hindi mo was doon. Opo. Ito po yung Yan o, may So mga... itong mga maipon dito, pwede naman iulog dyan. ulit. Apo, ang gawin niyo sir, ang technique ko sa ganito, kung makaipon po kayo ng isang timba, makaipon po kayo ng isang timba, may mga bato, saka nyo lang po siya inyo. Ngayon sir, pag binalik niyo po siya, huwag nyo na po siyang i-polish, no? Oo. Pwede Huwag po na. natin right time to. Diretso na dyan. no? Dilusot ka lang po natin dito. Magbubuksan naman po ito. Maihila po ito. Para po i-bypass na lang po natin siya. Saan yung bubuksan banda? Ay kasi yung bilog po dito. Ah, okay. Pwede po natin i-bypass na lang dito. Yung Ah, mga dyan na bato. lang. Kung gusto po natin ma-polish siya. Para wag na po natin siyang manipis pa. Mm. Ayun. Para yung mga bato na lang po ang maiwan ulit doon. Tapos tulak na lang po ulit. Na lang doon. Tapos tulak na lang po ulit. Tama pa. At saka yung darak niya sir, pino naman po. D1 naman po yung ano natin. Ngayon sir, kung ano, yung andito po yung mga broken rods na iba. Dito po siya nalalagay. Pero sir, kung tingnan mo sa quality ng bigas, yung kahit nakalagay siya sa zero, maganda pa rin yung quality niya. Maganda ano. Mm. Magdala tayo ng alay na Yung bagong ani. Oo, bagong ano. mas Bagong maganda po ani. kung sariling palay niyo po. At saka naibilad. Ito ano parang hindi to naibilad na Ang ano, mahal pa po ng kuha. sa Nueva Ecija pa yan nabili. Try ko, pag uwi ko sa probinsya magdala.